Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:03 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Lunes 25 sa buwan ng Mayo 2026. Minsan pang sasayot pa umaga news and public affairs program. Straight to the point. Straight to the point. Hanggang 7 o'clock na morning, magkakarinigan tayo syempre para pag-usapan pa rin mga napapanahong usapin, balita, mga kagirapan na dapat ninyo malaman. Mga nangyari po sa nakalipas na 48 hours sa loob at labas ng ating lokalidad. Ating programa mga kasama, niyo po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. Magandang morning, Radyo Manebsa. Magandang morning, Sir Erwin Mapia-Mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ating programa, mga kasama, live na rin po sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala sa ating text hotline, open na rin ang mga kasama, 0950-032-7332, 0950-032-7332. Update mo na mga kasama sa kalagayan po ng ating panahon. Ayon sa Pag-asa, may binabantayang low pressure area. Itong low pressure area mga kasama, nakaka-apekto po sa malawak na bahagi po ng Mindanao. Dahil rito makaranason ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat ang bahagi po ng Palawan at itong bahagi ng Mindanao mga kasama. Ayon sa Pag-asa, yung mga posibilidad na mga flash flood o landslide ay posibleng mangyari sa mga panahon makakaranason ng moderate to heavy rains. Samantala, ibang bahagi ng bansa ngayong araw, bahagya magiging maulap hanggang sa magiging maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm, dulot naman ng localized thunderstorm. Samantala, mga kasama, sa kondisyon ng hangin at karagatan na sa mahina hanggang sa katamtaman, galing sa silangan hanggang hilagang silangan ng direksyon. At ang alon naman sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Sa temperatura natin ngayong araw, mga kasama, naglalaro sa 26.6 degrees Celsius hanggang 35.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina, 5:27 at lulubog naman po mamaya, mga kasama, sa Bangsamoro Region, 5:53 ng hapon. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Morning, Radyo Manebs. Morning, Sir Erwin. To the
point. I'm back. Mahaba-haba din yun, ha? Mababang bakasyon. Medyo nakapag... Refresh? Oo. Matapos nga po yung isang linggo nating leave. Dahil nga po sa importanteng bagay nating inasikaso mga kasama. Straight to the point. Ang dami mga usapin, dami mga balit kaganapan, Radyo Maneps, Straight. sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the Ngayong araw, mainit na aabangan. Straight to the point. Aabangan mga kasama ng Sambay ng Pilipino itong, itong mga posibleng mangyayari dyan sa bulwagan ng Senado, Radyo Maneps. Straight to the point. Ano sa kanilang gagawing sesyon. Kailan ba yung nangyari yung 2 weeks mo, di ba? 2 weeks. 2 weeks ago. Straight to the point. Nagkaroon ng rigudon dyan sa Senado mga kasama at nailuklok yung bagong majority Straight. na pinamumunuan po ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Straight to the point. Ngayon naman, umuugong itong mga information and may mga pagkumpirma na mula sa panig ng kasalukuyang minority bloc Straight to the point. na kanilang kanilang pinag-iisipan na and kanila nang isusulong mga kasama yung pagpapalit sa liderato ng Senado. Straight. And ito na po yung inaasamang mangyari ngayong araw. Straight to the point. Hindi pa nga raw nag-iinit sa pwesto sa upuan, Radyo Maneps, yung kasalukuyang Senate President, may planong kodita na naman laban o may planong kodita laban sa kanya. Ibig sabihin, niluluto na. Oo. Inaasang yung sesyon ng Senado, Radyo Maneps, ay nagbukas tuwing alas 3 ng hapon. Straight. Ano kaya mangyayari? And ayon sa grupo ng Minoria, Straight to the point. plano nilang iluklok Straight to the point. o itinutulak nila para maging bagong Senate President itong si Senator Sherwin Win Gatchalian mga kasama. Straight to the point. Meron daw siyang supporter, solid 11 supporter, kabilang na siya, Straight to the point. na miyembro ng minority bloc mga kasama. Straight to the point. And binabanggit, meron daw ilang pa mga senador ang posibleng magbago ng kanilang isipan at posibleng lilipat sa kanilang grupo Radyo Maneps. Straight. Dahil alam natin yung kasalukuyang setup, Straight. 13-11, pero yung present lang, Straight to the point. 12 lang dahil kasalukuyan nagtatago itong si Senator Bato de la Rosa. So sabi nga yan, napakanipis raw yung To the point. napakanipis lang Straight. ng lamang ng kasalukuyang majority bloc. Straight. Isa lang, Radyo Maneps. Straight to the point. Ano kayang mangyayari mga kasama mamayang hapon? Straight to the Posible bang magkaroon ng pagbabago kung sakasakali? Ito na yung magiging pinakamaikli, Radyo Maneps, ha? straight. Pinakamaikling Senate President na nailuklok sa pwesto kung sakasakali mang mamayang hapon ay mapalitan mo siya. Straight to the point. At ang tanong ngayon ng taong bayan, tayo bilang ordinaryong mamamayan, sino kasalukuyang solid 13 na binabanggit Radyo Maneps To the point. na bumubuo sa kasalukuyang majority bloc ang lilipat Straight to the point. at posibleng magpapabago sa kasalukuyang setup ng Ng majority. majority minority dyan sa Senado mga kasama. Straight. Abangan natin yan. Straight to the point. Dahil habang papalapit at papalapit itong mga kaganapan, lalong nagiging mainit mga kasama. Mainit itong usaping ito. Papalapit yung nakatakdang impeachment trial mga kasama. Kailan ba ilalarga yun? June. Straight to the point. Binabanggit nila June. Ilalarga nila yung pagdinig mga kasama. First day of office hour. Ha? Monday. Straight to the point. Abangan natin yan. Ano po magiging development sa usaping iyan mga kasama. Straight to the point. Dito ho sa ating lokalidad, ang dami rin po mga nangyari. Maraming mga usapin. Straight. Ang atin hong pag-uusapan mga kasama today
Ngayong umagang ito, umaga ng Monday. Straight. Oy, huling Monday pa lang ngayon, Radyo Manebs, ng Mayo. Straight. And for this week, ang ngayong araw lang yung Pasok sa farm. pasok. Especially sa government office mga kasama. Di ba? Dahil yung Friday kasi, Straight. work from home na yan. Straight. So kung may mga transaksyon ho kayo sa mga opisina, government offices dito po sa atin sa Bangsamoro Region, Straight. gawin na ho ninyo ngayong araw na ito mga kasama. Straight. Maaga ho kayong magtungo sa mga opisina kung saan ho kayo may mga transaksyon para matapos ho ninyo bago po yung anong oras mag-off yung office hour, alas 5 ng hapon. Straight. Dahil simula sa araw ng bukas, Tuesday, ano nga meron bukas, Radyo Manebs? Straight. Bukas Tuesday, yung Wednesday, Thursday. Day of Arafah. Yung Straight. To the point. pang-sampung araw ng Julhijjah. So ibig sabihin nakatakda ng isa-celebrate nga yung Feast of Sacrifice. Ayun, Sacrifice na binabanggit. Yung Idil Adha. Oh. Kaya yung celebration naman sa Idil Adha. 27. 27. Straight. Yan na yung bukad ng Hajj Radyo Manebs. Buka ng Hajj, buka na Kagi. To the point. Sige. So, again sa may mga transaksyon sa mga government offices, Straight. To the agahan po ninyo mga kasama, straight. para matapos po nyo within the day dahil ngayong linggong kasalukuyan, ngayong araw lamang ho yung Straight. To the masabi ho nating pwedeng makater yung mga transaksyon po yung sa mga government offices dahil nga sunod-sunod daw ng mga holiday. And sa 29, that's Friday, Straight. I work from home mga kasama. Straight. To the point. Okay? Sige, morning muna kay Sultan na Banjo Mampon mga kasama. Sabi niya, welcome back, Lodi. Oh. Straight. Salam Kudartenyo and the Bangsamoro. Salamat to, admin magandang morning po sa inyo. Okay? Straight. To the point. Straight. To the point. Sa ibang mga usapin mga kasama, mayroon tayong patuloy na sinusubaybayan Radyo Manebs. Straight. Dito ho sa kalapit nating lugar, sa bayan ho ng Dato din, Sinsu at Maguindanao del Norte. Straight. To the point. Meron hong natagpuan na kahapon yung mga otoridad na itinuturing na high explosive. Point. Itong binabag ito, bala ng rifle, RPG. Mixwin ng RPG. Straight. Rocket profile grenade. Oh, yun. Straight. To the point. Na sinasabing natagpuan mga kasama ng mga residente sa isang bakanting lote, mga damong area na agad namang ipinagbigay alam sa mga opisyal ng barangay at agad ding nakahingi ng responde sa atin hong mga otoridad mga kasama. Straight. To the point. Maigi naman at mabilis yung responde at hindi po nakagawa o hindi po nagkaroon ng To the point. di inaasang insidente. In short, hindi ho nagkaroon ng pagsabog mga kasama. Straight. To the point. At matagumpay po itong na-recover ng atin hong explosive ordnance team. Straight. To the point. At palaisipan, paano nakarating sa bahaging yan ng bayan, yun hong bala ng RPG mga kasama. Straight. To the point. Abangan sa kabuuan ho ng ating programa, atin hong bibigyang pansin itong nasabing usapin mga kasama. Straight. To the point. Straight. To the point. May mga follow po tayong gagawin. May kinalaman ho sa pagkakatagpo ng nasabing bala Straight. ng RPG. Straight. To the point. Straight. To the point. Straight. Oras mga kasama. 6:18 na po ng umaga. RMN.
This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Straight to the point. Oras mga kasama, 6:20 na po ng umaga. Tatak RMN. Straight to the point. Tuloy mga kasama sa ating programa Radyo Manebs ngayong morning ng Monday. Ulitin natin yung petsa 25 sa buwan ng Mayo 2026. To the point. Di pa tayo ng paksa mga kasama ngayong umaga. Straight. Nasa linya natin para sa ating follow-up ngayong umaga para sa mga iba pa mga usapin at tinong patuloy na sinusubaybayan. Straight. Itong may kinalaman Radyo Maneb sa inilabas na open letter. Oo. Address sa Speaker ng BTA Parliament mga kasama. Straight. Katawan po ni Honorable Muhammad Yacob mga kasama. Straight. To the point. Itong nasabing open letter ay mula po sa grupo ng Conveners to Recover BARM Movement. And base nga rito sa ilang pahina ito, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 6 na pahina ito. Check natin sa 2, 3, 4, 5. 5 pahinang kalatas mga kasama na kanilang nilabas. Mayroon po silang mga panawagan na ipinaabot sa speaker ng BTA. Straight. And dito sa last huling 2 kalatas Straight. To the point. na kanilang open letter mga kasama, Straight. To the point. mayroon ho silang binabanggit, May binabanggit po sila mga kasama. May mga word do silang binabanggit dito may kahilingan sila or may kahilingan sila para po sa pag-resign ng speaker ng BTA mga kasama sa kanyang kasalukuyang posisyon. Para ma-enlighten tayo, Straight. ano po yung Straight. To the point. punto nitong kanilang open letter na ipinalabas adreso sa speaker ng BTA. Nasa linya Radyo Manebs. Straight. Nasa linya mga kasama si Sir Abdelwin Dat Sangkula, ang spokesperson ng Recover BARM Movement. Para sa ating panayam, magandang morning po. Sir Sangkula, sa DXMI po kasama si Manager Sir Erwin Kabilbigan at Teb Sabang po. Good morning, sir. Morning po, sir. Good morning at assalamualaikum kasamang Kebs at kasamang Erwin at sa lahat sa inyong mga nakikinig o nanonood ngayong umaga. Mayroon ho kayong nilabas na open letter adreso sa kasalukuyang speaker ng Bangsamoro Parliament. Binabanggit ko nga po dito sa huling 2 pahina ng kalatas, meron nung kayong kahilingan, may binabanggit kayo rito, may word kasi binabanggit ito,
inihiling na mag-resign ho siya sa kanyang posisyon. May binabit ito, resign now. Siguro para mas maintindihan po ng ating mga kababayan, ano po yung pinupunto ninyo dito po sa open letter na in-address nyo sa speaker ng BTA, sir? Diyan po sa pinalabas namin open letter, actually hinihingi po namin kay Speaker Muhammad Yaqub na matapos yung mga sunod-sunod na mga pangyayari, yung magmula noong pagtanggal kay Timurad, itong nakaraang Monday, pagtanggal naman kay Sir Mohadir Iqbal, at ganoon na rin yung ibang mga BTA members na mula sa hanay ng MILF, nakita namin na nawawala na ng saysay yung Bangsamoro Transition Authority as far as MILF is concerned, kasi hindi na nga ito majority. At tila nagagamit na lamang si Ustad Muhammad Yaqub sa mga disenyo at saka sa mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa BARM, no? Nakita naman namin na kung paano yung mga nabago yung mga batas, at ngayon ay pilit na naman baguhin yung Bangsamoro Local Government Code, yung Bangsamoro Electoral Code, para magsilbi doon sa interest ng mga traditional politicians at ng mga ilang kasabwat nila sa loob ng Bangsamoro Transition Authority. So marami ng mga pangyayari na nangyayari ngayon sa loob ng BTA na kung saan ay hindi na pumapabor, no, sa interest ng Bangsamoro. Kaya tingin namin kailangan ng wala nang silbi, no, para manatili pa si Ustaz Muhammad Yaqub. Hindi ito against him, kundi pagpapakita lamang na kailangan niya ng bitawan yung ganung posisyon dahil hindi na nagagamit niya ang pagiging senior member ng MILF sa loob ng Bangsamoro Transition Authority. Mm-hmm. So ito yung nilalaman, ito yung kalatas ninyo. Hinihimok nyo siyang bumaba na sa pwesto dahil yung term na binabanggit nyo, hindi nyo na nagagamit yung kanyang pagiging senior member ng MILF dyan sa BTA, sir? Tama po yon kasi harap-harapan kung paano pinapaikot na lamang si Ustad Muhammad Yaqub ng ilang mga nagsasabuatan sa loob ng Bangsamoro Transition Authority. Patunay, halimbawa, itong nung nakaraang mga buwan, doon naman, nakalagay naman yun doon sa letter namin, no, kung paano lumusot yung mga bills na kung saan ay ang dati nang nagawa sa panahon ni Alhaj Murad Ibrahim ay nabago. Tapos ngayon, pilit na naman uling baguhin, tanggalin yung anti-political dynasty. Nawala na rin yung ilang mga provision dati na ipinaglaban doon sa original provision. Halimbawa, yung nota, no? Isa yon. Nawala na yun, tinanggal na yon. Tapos yung ilang mga provisions pa na sa ilalim ng local government code at saka lalong-lalo na sa Bangsamoro Electoral Code rather. Mm-hmm. Ito bang letter na inyong nilabas officially na furnish niyo ng copy po si speaker dito, sir? Mayroon nang napadala sa kanya pero dahil yan ay open letter. Yeah. So, gusto namin malaman ng buong madla kung ano yung hinaing ng grupo para makarating din sa kanya. Actually, ako mismo ay nagpadala din sa kanya. Bagamat lumabas na rin sa media yung itong kalatas na to.
Opo. Para po sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga, itong grupo nyo, Conveners to Recover Farm Movement, sino-sino po yung mga bumubuo nito? Kung may mga kasama po kayong organisasyon pa nito, sir? Karamihan po niyan ay mga CSOs, no? Hindi ko na mabanggit isa-isa, pero mayroon yan convening, may organizing committee na bumubuo, no? So iba't iba dyan, mga CSOs, mga private individuals, at saka mga ilang miyembro din, no, ng mga Islamic Liberation Front, ano? Ilang mga members dyan. Dahil nga sa nagkakaisang pananaw na itong mga nangyayari ngayon sa loob ng BARM, lalo na sa BTA, ay hindi na talaga kaaya-aya. Ang isa pa dyan na maliban sa doon nabanggit ko na electoral code, siguro matatandaan ninyo kung paano din pinago, no, yung districting law. Nagkaroon ng redistricting law, yung BA 86, kung hindi ako nagkakamali, ay at bago yon nagkaroon na ng kaso sa Supreme Court, dineklara gerrymandering. Ngayon ba 86, wala pang klarong decision, pero sa paningin namin ay halos ganun pa rin yung sistema, ganun pa rin yung disenyo na kung saan ay pumapabor pa rin yung mga pag-redistrict doon sa mga malalaking politiko, no? Kaya nga makikita ninyo, even itong mga nagsusulong para sa amendment ng Parliamentary Bill 468, ito yung amendments doon sa Bangsamoro Local Government Code at yung Parliament Bill number 469, magkakasunod po yan. Inaamin naman po yung Bangsamoro Electoral Code, yung BAA number 35, na kung saan ay pinapatanggal yung Section 9, yung doon sa usapin ng nominees, no, na isasubmit ng political party na may kaugnayan sa second degree of consanguinity or affinity. So, itong mga nagsusulong po nito, makikita naman nyo, nangunguna dyan si Nagib Sinarimbo, diba? Tapos yung ilang mga pamangkin o kamag-anak o kakampi ni Governor Adjong, no? So maklaro naman po diyan si Amir Zakaria Alonto Rakim, na Rashidi Adjong, si doon sa Magayan, no? Kakampi din yan ni Governor Adjong. So itong mga traditional politicians ay tila may control na sa magiging takbo, no, sa loob ng BTA. At yung dati-rati natin arrangement na kung saan 41 dyan ay MLF ay hindi na po nasusunod at wala na rin po yan, no? Hindi na rin nag-exist. So kami, hindi kami naniniwala na yung PTA, ganun din ang Bangsamoro government ay MLF-led. Kagaya mo nabanggit namin na mga nakataan ng interview, ay wala na po yan, no? Hindi na po yan totoo MLF-led, dahil kung MLF-led po yan po, ay dadanho sa proseso ng MLF. Pero itong mga paglalagay ng mga iba't ibang nasa pamunuan ng BTA, ganoon din sa Chief Minister, at ganoon din yung mga pagsasalang sa mga batas na para maamyendahan, ay hindi po yan mga agenda ng MLF, kundi agenda na ng ilang mga politiko na gustong baguhin yung mga naipasang batas sa panahon ni Alhaj Murad Ibrahim as interim chief minister. Ayun. So, balikan ko sir yung binabagit nyo na hinihimok nyo na mag-resign yung kasalukuyang speaker. Itong posisyon ho ninyo ito, parang pressure, nagbibigay ho kayo ng pressure sa kasalukuyang speaker ng BTA, sir? Doon sa letter namin, ipinapaubayan namin sa kanya yung pagdinilay-nilay. So, hindi namin inaatake si Speaker Yacob. Malaki ang paggalang namin dyan. Pero usapin na ito ng ano nga ba ang ano nga ba ang nagawa niya sa loob ng BTA na para isulong ang interes ng MLF at ng Bangsamoro. Sa nakikita namin,
tila ginagamit na lamang si Mr. Speaker doon sa mga agenda ng iilan dyan sa loob. At unti-unting dahil wala nang number ang MILF, itong BAA 468 at BAA 469 ay malamang sa malamang ay lulusot ito dahil meron silang numero. Yun yung isang mapait na katotohanan. Kaya ang panalangin namin at ang panawagan namin kay Speaker Yacob, pag nilayan niya na kung ang ganitong direksyon ng kasalukuyang transition ay hindi na umaayon sa mga prinsipyo ng MILF-led peace process, magiging kasama siya doon sa mga magiging paghuhusga sa darating na araw sa kasaysayan na naging bahagi siya ng pagbabago ng mga pangunahing batas na isinusulong dati sa loob ng DTA na hindi na naayon sa interes ng Bangsamoro at sa interes ng Moro Islamic Liberation Front. Sir, nabanggit nga ninyo yung binabanggit na isinusulong na tanggalin yung mga ilang provision sa anti-political dynasty. Ano ba sa tingin ninyo bilang taga-obserba sa transition sa Bangsamoro na layunin nito, motibo dito para alisin? And I don't know kung na-receive na rin po ba ninyo, sir, last week may mga pahayag na rin na pinasinungalingan nilang sila ay pumirma sa nasabing bill na ipinapasa o pag-amenda sa nasabing batas. Nakarating na po sa amin yan na may ilan. In fact, ang iba doon ay totoo naman na hindi alibawa si MP Jet Lim ay nagpahayag, naglabas ng statement at sabi niya hindi siya kasama diyan, pinabulaanan niya. Pero yung iba, tingin namin ay umatras na lang dahil doon sa public backlash, ano. Maraming nagkundina kahit yung isang national organization na involved sa electoral processes, yung Lente, ay nagpahayag na rin ng disgusto dahil nga doon sa pagtangkang na i-amend yung dalawang batas na ito. Pero makikita mo, yung iba ay nandun pa rin, ano. Hindi kami kaagad naniniwala na yung iba ay hindi talaga sila kasama doon kasi the fact na yung pangalan nila ay nakabalandra doon mismo sa electronic wall nung pinipresent yung bill na yan, nandun ang pangalan nila, no, lalong-lalo na sina Nagib Sinarimbo at iba pa, no. Si MP Jose Lorena ay nagpahayag ng statement na hindi siya pero nandun ang pangalan niya. So tingnan natin kung ano yung katotohanan sa bagay na yan. Pero si Nagib Sinarimbo ay maliwanag, nandun ang pangalan niya. Ganon din yung mga kamag-anak at kakakampi ni Governor Adjong. Sir, yung mga ganitong mga panukalang batas na isinusulong dyan sa Parliament, ano yung kahalagahan na nakikita kung sino yung mga author, co-author, at sino rin yung mga pumupirma? Makikita mo, pag ito yung mga authors na ito, makikita mo kaagad kung sino ang nasa likuran. Diba? Lagi-laging mayroong grupong kinakampihan. So ito, pagsasanib puwersa to ng ilan, pero maliwanag dito yung partido ni Adjong, yung SIAP, si Nagib Sinarimbo, syempre ang BFP, no? Pero alam naman natin yung ugnayan ng mga yan. Kung kasama pa rin si Jose Lorena, pero kung pinapabulaanan niya, yung grupo niya na Riot Party. So, malaking bagay kung sino ang nagsusulong, no, ng mga amendments na ito. Nakakalungkot dahil halimbawa sa kaso ni Nagib Sinarimbo, naging bahagi siya ng drafting. In fact, nanguna siya dyan sa drafting ng Bangsamoro Local Government Code, no, yung BAA 49. Siya pa yata ang nag-chair niyan noong binubuo yung Cabinet Committee on Local Government Code.
At kasama sa mga provision na mahalaga diyan sa 49 na yan ay yung usapin ng nominations, yung usapin ng tawag dito, yung second degree affinity, no? So yun ang isang mahalagang malaman ng taong bayan ng Bangsamoro kung ano ang isinusulong nilang mga pagbabago na kung saan ay hindi na talaga sumasang-ayon sa interes ng nakakaraming Bangsamoro. Ayun. Sir Sangkula, sir, kami po nagpapasalamat ng marami sa mga paglilinaw. Pahayago ninyo, clarification, may kinalaman po sa nilalaman nitong open letter na inyong inaddress sa kasalukuyang speaker ng BTA Parliament. Nagpapasalamat ako sir sa oras. Binahagi po yung sa ating mga tagapakinig, tagapanood ngayong umaga dito po sa DXMY. Maraming salamat kasamang Ebs, kasamang Erwin at sa lahat naman nakikinig at nanonood sa inyong programa ngayong umaga. Salamat. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullah. Salamat ng marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama, si Ginoong Abdelwin Dat Sangkula ang spokesperson, tagapagsalita ng Recover BARM Movement. Straight Sa kanya mga paliwanag, may kinalaman dito po sa nilalaman ng open letter na kanilang nilabas. Kailan ba ito nilabas, Radyo Marebs? Sa May 23. Kahapon lang. Anong Saturday? Nilabas nung Saturday, addreso ito sa kasalukuyang speaker ng BTA Parliament, Honorable Muhammad Yacob PhD. Straight At pinunto niya yung mga dahilan ng kanilang mensahe at yung kanilang panawagan sa speaker na mag-resign sa kanyang kasalukuyang posisyon. Straight to the point. Oras mga kasama sa buong kapuluan. 6:40 na po ng umaga. Tatak RMN. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usas sa basihan sa annulment of marriage kung si mister dili na mobarog tungod sa daghang rason, sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barog kalalakinan, ania na ang hinagiban alang sa tanang laban. Megaman mutabang kaninyo. Dunay katakos mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Megaman ang hinagiban sa pagbarog sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3. Dito ako believe. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tang ganado na na na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap ng tapat. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapat, ang tunay. Tatak ng tapat, Tatak Ginebra.
responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Magandang buhay mga kaibigan. Ako po si Inday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by Herbs Med Pharma. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Radyo mo nationwide. Tumpak na oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:44 ng umaga. Morning muna sa ating mga viewers, si Sir Elmar Cortel, Sembay Adam, si Dato Manong MacGyver, si Lori Bello, Randy Artiaga Santisa, si Kenneth Pilas. Maraming salamat ha, brother. Good morning ha. Talagang love na love ka namin eh. PM mo rin si Ma'am Daisy. Si Sumulo Dumania Sensin, good morning din. Binabati niya yung mga katrabaho niya dyan sa Mayaping Chong Girls, Cynthia, Sumulod, Darisa, Dalin, Marilyn, Vivian, Irene, Jovelyn, Simean, Rose Ann, Joy Joy, Linlin, Love Love, Georgina, Jorlin. Good morning. Jerry Lee Jane, Hermina, Gemma, Angelina, Madam Rubilin Yap, good morning. Si Romilin Alor, good morning. Sidik Ara, si Bay Umukol Sumid Timbangwaya, good morning. Si Rosendo Altoveros Barnigo, good morning ng Sibugay. Tama Sibugay siya. Si Outlander, good morning, naka-smile. Oh, ayos yung smile. Si Julieta Borneo, good morning din. Si Noren Abdullah, good morning din. Si Evol Raunastin, good morning din. Si Alejo Salvador, good morning. At si Muhay Pradya Muda, good morning. Habol ko na rin, sir. Yung dyan sa may talipapa ng 552 sa may Aris 3. Oh. Sesame Street. Sesame Street. Ang lakas-lakas na radyo nila. Good morning. Napadaan tayo dyan. Solid. Salamat po sa iyong pakikinig. Tuloy tayo mga kasama. Binabagit natin bukas. Special ito para po sa mga mamamayan po sa Bangsamoro Region. Bukas, then on 27. Diba? Dahil mga piyesta official yung mga kasama. Mas maigi. Ating alamin ano yung importansya, significance nito mga ng dates na to and maka-okasyon ito, Radyo Manebs. Nasa linya ng mga kasama ang ating Grand Mufti ng Bangsamoro, si Sheikh Abdul Rauf Gielani. Assalamualaikum, Sheikh. Niya ka manam sa maya sa DXMY at taga-prasi manager Sir Erwin Kabilbigan nando sa akin man si Ebs Abang Watan ka. Morning po, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mapita kang langonos kita no. Uy, diretso naman sa maya, Sheikh Mufti. Disinantal ka pansel kami, inyaba maslanya pakaragyan pakoma sa maging danya Bangsamoro nando intiro dungyan ya mga Muslim, Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papajabutan kanulangon ng mga Bangsamoro pagkikinag sa Gunabanyaba Kutika iso Idol Adha inshallah ta'ala sa mauman niya Gailar ba 7 sa kanunya ba May 27 2026 niya ba na so o kita kapadjambayang tanon na mapanay ba niya ba kala 6 punto so kapadjambayang tanon sa Idol Adha bida sa kanu Idol Fitr kapag siya importante ang kasabutan tanon na so niya ba kapag sa Idol Adha ba niya ba nandi ka pa sa jambayang na upang ka makakanso tao yan man na gumanat sa walay
na diskanin makadilagad sakali makadilagad na may kamakolipan sa kanin. So Eid al-Fitr na ya sunna na kan muna bago mangi sa kanapadyambayangan. Kapag siya importante na so jambayang na siya baso kapadyumbali sa korban, siya tanong ito nakuha sa kano bagiringan so nabitan no Ibrahim alayhi salam sa kano mayaba putik mana kinas batalo no Allah Ta'ala sarkanin sa kano kabaglo paritianin sa kano suguro no Allah Ta'ala sa sumbalin korbanin suwatanin si Ismail alayhi salam. Okay, nasab sa kahanan no Allah Ta'ala sa nilini tito amaritian sa Nabi Ibrahim alayhi salam na sinakanin sa kibash atau niya ba kambing upama si sir kita no mga bangsamuro tubas mga importante kasabutan tano so pidaro sacrifice sa kano pidaro agama tano agam de kasuguan Allah Ta'ala na basta di ka magalang-alang sa kano de kasuguan Allah Ta'ala sarka na magkumasotabang Allah Ta'ala magkumasotabang sarka di ka nipaddarin kagina pumbatalon tanong siya sa may madakali mga bataluan sa guna agang agdam tanong na ya makaawas siya ba balingan tanong sa kanu kaparitiya tanong kapaginugot tanong kanong de panduan Allah Ta'ala kajanggila tanong kanong do inisapa no Allah subhanahu wa ta'ala anya ba banggat namin sulangon no peni pagkagaga sa mga bangsamuro at kalangon din mga Muslim na sumumbali sa korban sa Oriano kapasad jambayang di kapakay sumbalin sa korban sa dapan makajambayang at nagkatong mo magpiyagi din niyatin magpiyagi kahandanin katigin sumbali din sa korban sa kano magabi kat hindi kapasad jambayang na para makakasutaw na di ba ito pagkasugat dili pagkasugat ito kaya pidaw no Allah Ta'ala wasalli li rabbika wanhar yani mana jambayang ka muna upang sumbali ka sa korban. Tawi kasuano Allah subhanahu wa ta'ala. Way na sukran dato si Sir Erwin manager na sukran sa kanu kinangino sa kutika kanu ka kinasabot abang sa muro kanu niya mga pasabot. Way mupti na maganto sabab sa Arba sa Maya ideklarado holiday intiro Pilipinas sa Maya. Amaganto nangin sa Maya mga atau kang ini pengulamban yang ini segedin niya ba sa bukan ya? Uy. Ana na benar ka? Uy. Namagan to tubasume ukop sa Arafah. So ukop sa Arafah ba niya ba na inisuro na bi ka buwasa no di ka na paggagi. May ba sir kita no di ka na paggagi na sunna suka buwasa tano sa kano yung Arafah yan man namagbanto ba ikasyaw sa kano o Zulhijjah na yanin ba tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtasibu ala Allah annaha yukaffiru sanat al-madiyah wal qabila yani mana gaampon so dusa no tawad waragon saragon na ipos mo saragon na pagkatalinguma na pagkapasta no sa kalugagpuasa no sa gaibinto sa gaibo ka na magubanto ba inshallah ta'ala na pamakutan ta no ka duaragon mas lagi ni barasin agapo na sa kadusano mga tao magpuasa sa kano yung Arafah. Uy, na matirak maliwanag man sa mento mufti, daron sa mento pakedya nami, base nanto na arabunsan makadutuman ka sabab sa nalabi ti mayaw yung mga timpo sa sakunanya katitimpuan. Okay, so lang unos kita no na pamakutan tanong niya ba gay kagina da pagidsa ni niya bagay pagkadalipan da niya bagay ginakakit gambitiara na yan na doon na bin mamin ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr dalagay apadjaga sa dunya intiro dunya na dalagay kalawanan ni kapyani niya ba rusa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga galbakan ng mga mapya mana so kabati sa Quran kajambayang sa mga sunnah kabuasa sa mga kapanadaka gusto kaslas lang sukan dua rusa Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi din sa na magbanto ba gay na ukop sa Arafah pamakutan tano sukan duatan sa Allah Ta'ala sa makapasta no kano mga bataluang banya ba katawan tano din at ya di na pambitianan kano kita no na kaginato pa batalo no Allah Ta'ala sa mga tao galilinyanin ya pidaw nabi iza habballahu qauman ibatalahum
Ami kagkakalingan no Allah Ta'ala sa mga uripan nina pamatalonin. Pamatalo no Allah Ta'ala. Paman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht. Then itaw di mga liputang daro sa marat ka biyatyas kaning katariman sa mga batalo no Allah Ta'ala na makuanin tigo na bisulilinin no Allah Ta'ala. Kaya manamitaw daro sa marat at ka mga liputang galbog sa marat na yani mun makuan na ripong to Allah Ta'ala. Nyami pagkatutuma kanus kita ng mga bangsa muro biyatyatan o kumwenta kanulangon o panggulanta no nginto so panggulanta no to na pagkaayon sa kanu galingan Allah atau ka ibagari pungot Allah subhanahu wa ta'ala. Bali siya mo taman so niya patadam kanus kita no sukran na wala sa kanu dato mo si manager Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran po, Sheikh. Radyo mo nationwide. Yan, malinaw, Radyo Manabs. Ang pinaka-point doon mag-fasting sa araw ng bukas para sa celebration ng Eid al-Adha. Yung mga mahirap na kababayan natin kasamang Sir Erwin na hindi na nakakayang nag-Hajj, nandiyan naman din ang mosque. Yun. At saka yung binabagit niya, yung kurban. Yung mag-kurban. Bago mag-sumbali nung hayop after ng sambayan. Yung panghuling mensahe niya, yung magsalita ng hindi maganda. Magsabar. Yung magsalita, ano pa yung binabagit niya doon? Sabi niya na ang taong gustong-gusto na talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala o ng Diyos, binibigyan ng mga pagsubok. Yun. So dahil may pagsubok ka, kinakailangan wag mo nang tawag dito, wag mo nang i-return pa sa kung sino man yung nagbigay sa'yo ng pagsubok. Mas mabuting mas palakasin mo yung pananampalataya, bumalik ka sa Kanya. Correct. At panamantala magsimba o magsamba para sa Kanya. At yung binabagit niya, yung pagsasabi ng masama. Masama. Pag mong ibalik. Kung sakasakaling sinabihan ka ng pangit ka, sabihin mo sa Kanya, maganda ka. Para yung galit ng Diyos, doon babalik sa nagsabi sa'yo ng pangit. Straight to the point. Malinaw, ha? Straight to the point. So may mga pagpatira dito, advance happy Eid al-Adha, galing kay Mad Sambak. Ambag, kay Dr. Magaling Commander, sir, good morning. Sapit ng pasukan. Malapit na pa. Pala no. Next week na pala. Kaya pala na mo problema na misis ko. 2 weeks from now, pasukan na. Sige, habol tayo mga reports sa Radyo Manabs. Straight to the point. 601st Brigade, the Philippine Army, nagsagawa ng medical outreach program. Sa detalye ng balita, Radyo Man, Maestro Rahim Bansao. DXMY. RMN Report. Nagsagawa ng community outreach activity ang 90 Infantry Battalion ng Philippine Army sa City Rizal, Barangay Kauran sa Bayan ng Ampatuan sa Maguindanao del Sur bilang paggunita sa kabayanihan at sakripisyo ng mga sundalong lumahok sa Battle of Marawi. Ito'y sa panguna ni Army Lieutenant Colonel Loki Marco katuwang ang 90IB, ang Integrated Provincial Health Office ng Maguindanao del Sur at mga munisipal kasama ang mga barangay health workers. Pagsasagawa ng libreng health check-up, tuli, gupit at pamahagi ng gamot para sa mga residente. Ayon sa militar, layo na naturang aktibidad ay may pagkaloob ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad habang inaalala ang mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan at seguridad sa panahon ng Marawi Siege. Muli ring kinondina ng militar ang pagpapakalat ng marahas na ideolohiya at extremist narratives ng teroristang grupo, lalo na ang pagre-recruit sa mga kabataan. Binigyan din naman ni 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato ang kahalagahan ng pagkakaisa ng komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at papigilan ang terorismo at marahas na ekstremismo sa rehiyon ng Bangsamoro, Autonomous Region and Mos Mindanao. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansao Tatak, Armen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Maestro. Samantala, sa Rifagwak Mayor Ampatuan, nagsampa na ng kaso sa DOJ laban sa mga nasa likod ng banta sa kanya gamit ang RPG. Sa detalye ng balita, Radyoman Juldi Mapalaw. DXMY. RMN Report. Isinangguni na sa Department of Justice o DOJ ang kasong may kaugnayan sa manoy tangkang pagpatay kay Sheriff Agwak Maguindanao del Sur Municipal Mayor Ahmad Mitra Ampatuan gamit ang Rocket Propelled Grenade o RPG-2. Bate sa paunang impormasyon, naisumiti na sa mga otoridad ang mga ebidensya kabilang ang umano'y RPG na ginamit sa insidente at nakatakda sa May 26 kung saan inaasahang ilalatag ang karagdagang detalye ng naturang kaso. Ayon kay Sheriff Agwak Mayor Ampatuan, may kabuang 15 individual ang sinampahan ng kaukulan
kaukulang kaso kaugnay ng insidente kung saan 3 ang nasawi at 12 naman ang nahaharap sa mga kaso sa ilalim ng naturang investigasyon. Samantala, umaasa naman ang alkalde na mabibigyan ng hustisya ang insidente habang patuloy ang kanyang panawagan para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya sa gitna ng umano'y mga banta sa buhay. Panang kaso 15 sila. Maliban doon sa namatay na 3, valido sila. Sana magkakamit ang hindi man basta-basta mag-file ka ng tao na wala kang mga ebidensya. Dapat maglabas yung katotohanan. Yung kaso na nangyari sa akin, pagkarbisito, inipubayag ko na sa DOJ. Doon na. Nag-file ako ng kaso doon. Tayo natin anong decision ng DOJ kasi last hearing sa 26 na ito. Kasi magkapresenta yung lahat ng RPG to ginamit sa pagkamot sa akin. Bale, nandoon na DOJ. Intayin natin anong palabasin ng DOJ. Kaya kung wala akong masabi dyan, pabayag ko na sa ating gobyerno anong decision na ilabas nila. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalao, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Jules. Samantala, SSS pensioner, may dagdag ng pensyon simula ngayong June. Itong pinaka-the best. Kinitan. Kinitan, no? Asik, no? Kinitan. Sa detalye ng balita, Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tatak RMN Report. Mas mapapaaga ang pagtanggap ng dagdag pensyon ng Social Security System o SSS pensioners. Ayon kay SSS Mindanao South 2 Division Corporate Communications Officer Noel Nacion. Sa halip kasi, nasa Setyembre pa, sa buwan na ng Hunyo, matatanggap ng pensioners ang aumento sa ilalim ng Pension Reform Program. Simula sa susunod na buwan, mayroon ng 10% increase sa retirement at disability pension. 5% naman ang dagdag para sa death o survivor's pension. Walang kailangang gawin ang mga pensyonado dahil automatikong idaragdag ang aumento sa kanilang bank account, kabilang na ang kanilang 13th month pension. Ayon pa kay Nasyon, ang hakbang na ito ng SSS ay bilang tugon sa nararanasang krisis. Mauna tayo sa mga pensioners. Ito yung usual na humihingi ng aumento. Ito yung last year, 2025, nagkaroon nga na tayo ng pension reform program. Na first time na nangyari na 3 taon na magkasunod. 10% para sa retirement pension, disability pension, 10% naman, at 5% para sa itong tinatawag nating death pensioners, mga death pensioners. And every September yon. Now na may crisis tayong pinagdadaanan, in advance ng SSS yung implementation or pinaaga ng SSS yung implementation ng pension reform program ngayong taon na to. So instead of September, as per schedule, September 2026, ginawa nilang June, sunod na buwan na. Pero hindi ito dagdag na pensyon naman para sa kaalaman ng lahat. In advance lang natin. Ang tinig ni SSS Mindanao South 2 Division Corporate Communications Officer Noel Nacion. Saklaw nito ang rehiyon ng Socsargen o Region 12 at ang lungsod ng Cotabato. Kabilang sa nasasakupan nito ang mga lalawigan ng South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani, pati na ang General Santos City. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Daisy Mangod, sa balitang yan. Ito may mensahe dito, sabi ni Ma'am Ramla Hussein Hasan. Ano sabi siya? Sabi niya, salam mga Sir Idol, watching from Pikit. Masyala, Sir Erwin, natawa ko dun sa sinabi mong babalik sa kanya. Pangit. Kaya ako, lagi kong sinasabi na pangit kayo para kung magagalit kayo sa akin, kayo magiging pangit. Yan sinasabi, before ka magbitaw ng mga masasakit na salita, isipin mo muna yung mga sinabi mo. Di ba? Bago ka makasakit ng damdamin ng kapwa mo dahil sa mga salitang binitawan mo, mag-isip ka mo. Hindi naman din lahat ng tao perpekto. Tiga-basa na Maguindano na upakasulga ka na sa kabilawan ako na pagkapanginagay mo ng yung makasulga. Gumagawa lang kami na kung ano yung alam namin na tama.
Yun yung golden rule. Huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa'yo. Kasi may time na babalik at babalik yan sa'yo. Kung magsalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo, tsak, babalik at babalik din yan sa'yo. Parang kanta lang yan eh. Ano ba yung trending ngayon kay Jimmy Bondok? Attorney Jimmy Bondok. Alam mo yung concert ni Bato? Ay, iba yung kay Bato sir eh. Dangerous General ngayon siya eh. Oo. Armed and Dangerous? Oo. Mahirap daw ulihin si General Bato. Abdul Jambar, morning sir idol. Listening, watching from Crossing Manuangan sa Barangay Maluaw, Sitio Purok, Sabang, Pigkawayan, Cotabato. Morning sa inyo dyan. Sige, para na tayo mga kasama. Today is Monday, 25 sa buwan ng Mayo 2026. Mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Casilion sa digital, Ginoong Ricardo Madambat Jr., ating pa-coordinator Rajuman Maestro Rahib Banzao. Kami nyo nakasama, Rajuman Ebs Abang. At Rajuman Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide.